to kung hindi nyo nakikita. I'm sharing my slide. So ngayon, pag-usapan natin ay yung 3 levels of your progress. Kapag nag-start ka sa business na ganito, meron kang 3 level na pagdadaanan. Okay? Level 1, first level, ayan yung level kapag nagsisimula ka pa lang, kapag brand new ka pa lang, kapag wala ka pang experience, diyan ka dadaan. Ngayon, syempre, second level, at mayroon ding third level. Again, 3 levels of progress. So pag-uusapan natin lahat ng yan, and i-discuss ko kung ano yung mga specific activities na kailangan nakafocus ka depending kung saang level nasaan ka. So for example, nasa first level ka, no? Hindi ka pa kumikita or sabihin natin kumikita ka pero 5,000 pesos pa lang per month. Parang ganun. Part-time income pa lang talaga. 5,000 to 10,000 income. No? Ibig sabihin no, nasa first level ka. Ang question, ang tanong, ano yung mga activities na kailangan nakafocus ka? No? Okay? Kapag nasa second level ka na, ano naman yung next? No? Actually, first level yan, sending traffic to an existing offer. Ang second level, capturing leads and sending follow-up emails. And third level, creating offers of your own. Now, guys, marami ang na-overwhelm. No? Kung ikaw feeling mo na-overwhelm ka sa business natin, it's most probably, no, malamang sa malamang, no, nasa level 1 ka pa lang, pero yung activity na ginagawa mo pang level 2, pang level 3 na. No? Yun yung napansin ko, no? Marami ang nag-i-skip ng level. Okay? So again, kung level 1 ka pa lang, mag-focus ka dun sa mga activities na pang level 1. It will benefit you, no, much better kapag magfo-focus ka dun sa specific activities na yun. So kung level 1 ako, ano yung mga skills and mga activities na yun? Okay, ito, first level, send ka lang ng traffic sa existing offer. Yun yung pinaka-focus mo. Magawa mong may mag-click ng affiliate link mo. So for example, sa atin, sa example natin, no, sa Unity Network, meron na tayong existing offer. Ano yung existing offer natin? Di ba yung yung training serye? Di ba? Yun yung offer natin. Yung live training serye. I mean yung yung brand new training serye. Yung video 1, video 2, video 3, and then yung offer natin. Okay? So ikaw, kung nagsisimula ka pala, ang focus mo ay mag-drive ng traffic papunta doon sa na yon, sa websites na yon. Yun lang muna. Okay? Yun lang muna. Okay? And ito importante, huwag ka munang gagawa ng iba o ng kung ano-ano hangga't hindi mo nagagawa o namamaster ng mabuti yung pag-drive ng traffic. Okay? Ito muna yung i-master mo. Okay? Ito muna yung i-master mo sa ngayon pag nagsisimula ka. Okay? And pangalawa, pili ka lang muna ng isang traffic strategy na pinaka-okay sa'yo. So marami tayong tinuturo mga traffic strategy, especially next Friday, si Coach Raymond Tabaki yung magtuturo sa inyo. No? He will teach you Facebook marketing. No? So, isa yun sa mga traffic strategy natin. Pero ganun guys, pag nagsisimula ka, focus ka lang muna na magpa-click ng affiliate link mo. Now, question, paano mo magagawa yon? Okay? Ano yung mga pwede kong gawin para may mga taong maengganyong mag-click ng affiliate link mo? Ano yung mga gagawin mo? Okay? And by the way, ito pala, no? We have 2 types of major types, no? 2 major types of traffic, no? Yung free, yung pagpo-post sa Facebook, sa mga social media, no? Yung pag-upload ng YouTube videos, and paid advertising. Basically, yun yung dalawa. Pero gusto ko lang din banggitin na although free ito, no? Although free itong pagpo-post sa social media, it will cost something as well, no? Ano yun? Ano yung cost niya? Siyempre yung oras mo. No? So mas kakain ng oras kapag free post lang yung ginagawa mo. No? Take note of that, ha? Okay, so paano ka makakapag-create ng clicks? Okay? Ito. Lagi mong tandaan, no? Lagi mong tandaan na bawat clicks sa affiliate link mo, totoong tao yung nagki-click na yon.
No? Totoong tao yun na nasa likod ng isang computer or nasa isang cellphone. No? And yung tao na yun, meron siyang tunay na emosyon, meron siyang buhay, no? May talagang problemang na-experience, may pangarap, etc. No? Yan yung gusto kong lagi niyong tandaan. Na huwag niyong titignan yung mga clicks as numbers lang. No? Lagi niyong tandaan, every time na may magkiklik sa link mo, no, uy, may nag-click sa link ko, uy, may nag-visit ng website ko, tandaan niyo na totoong tao yun. No? May totoong tao na nag-effort, na nag-click ng affiliate link na yun. Now, kapag ganun ang mindset mo, tingin mo mag-iiba. No? Mag-iiba yung approach mo, kung paano ka magpo-post, no? Kung paano ka gagawa ng mga advertisement, tingin mo magbabago? No? Compare dun sa, ay, click lang yan. No? Kapag ang mindset mo ba ay lahat ng mga makiklik sa affiliate link ko, totoong tao yan na may problem, na may mga pangarap, tingin mo ang magiging laman ba ng mga post mo ay join me now, business opportunity, mga ganun. Ganun ba? Or mas magkoconnect ka sa kanila ng mas deeper level. Ito for example, may nakasalubong kang kaibigan mo. Sabihin natin yung kaibigan mo na yun, kilala mo siya, and alam mo na kung ano yung mga pangarap niya, no? Alam mo yung mga problems na i-experience niya. Tingin mo kapag nakasalubong mo yon, tapos gusto mo siyang i-offeran ng iyong business, gusto mo siyang i-introduce, gusto mo siyang tulungan, no, na kumita rin ng extra, and gusto mo siyang i-introduce sa business mo, tingin mo ang sasabihin mo, pare, join me now. Join my business. Click this link below. Ganun ba? Ganun mo ba siya kakausapin? Hindi, di ba? So, kapag ganun yung mindset mo, no, kapag mayroon kang ganitong mindset na every click sa aking affiliate link, totoong tao yan. Na may emosyon, may problema, may pangarap, etc. Ibang klaseng communication ang lalabas sa mga post mo. Do you agree? Ha? Anong gagawin mo? No? Paano ka makikipag-usap? No? Ano i-communicate mo sa every post mo? No? Kapag ganun yung mindset mo. Okay? Paano mo sila i-encourage na i-click yung link na yon? Okay? Di ba mas magkoconnect ka sa much deeper level? For example, I will give you a short and example na pwedeng possible mong isulat or i-post sa mga social media kung ganun yung mindset mo. Ang mindset mo, totoong tao yung mga makiklik niyan. Hindi lang sila prospects, hindi lang yan basta-basta clicks, etc. So parang ganito, guys. Okay, so ito yung aking Facebook, no? Okay, so sabihin natin, no, brand new ako, bagong-bagong member ako. Pero dahil alam ko na kailangan pala ganun yung mindset ko, no? Paano kaya ako magpo-post? Paano kaya i-encourage yung mga tao na i-click yung affiliate link ko? No? So sabihin natin ito sa Facebook post, and itong gagawin kong example, hindi ito yung pinaka malupit na traffic generation strategy, pero ito yung something na pwede mo kagad gawin, no? Habang nag-aaral ka pa lang. No? Simply by sharing sa iyong sa iyong Facebook, no? Sa iyong Facebook profile. Dahil possible na meron sa mga kaibigan mo ang gusto rin kumita ng extra income, no? Gusto rin magtayo ng sarili nilang business. O kaya naman, possible baka meron kang friends sa Facebook na may existing business na pwede nating matulungan na mag-set up ng websites nila, no? Possible na ganun. Okay, so paano ka magpo-post sa iyong Facebook kung ang mindset mo ay ganun, no? Mindset ko, totoong tao yung mga magkiklik sa akin. So paano ba tayo mag-post sa Facebook? Di ba? Ang ginagawa natin, nagkukwento tayo, nag-share tayo ng mga life experiences natin. So for example, kung ako brand new ako, ganito yung sasabihin ko sa Facebook. Finally, sabihin natin, nakapag-decide na ako
na mag-start. Eto guys, ano lang to kumbaga, I'm just, nag-invent ko lang ako ng ng on top of my head, no? Finally, nakapag-decide na ako mag-start ng sarili kong business. So, business. Yahoo! Parang ganyan. Ang goal ko, sarili kong part-time business. Sabihin natin parang ganyan. Part-time business. Yahoo! Something like that, no? Ang goal ko ay kumita at least, sabihin natin, 10,000 additional income habang ginagawa ko siya part-time. Part-time. So, parang ganyan. No? Parang nagkukwento ka lang talaga. Okay. Sabihin natin, alam ko maraming kailangan aralin. Kaya, dami akong bagong kailangan aralin. So, madaming matutunan. Pero alam ko nag-work. Pero alam ko na mag-work ito. Pero determinado ako. Sabihin natin, determinado ko na mag-work ito. Parang ganyan. Diba? Paano ka ba nagpo-post? No? Paano ka ba nagpo-post sa Facebook? Di ba nag-share ka lang ng mga nangyayari sa buhay mo? Parang ganyan. Madami kailangan matutunan pero determinado ako na mag-work ito. Okay? Buti na lang na may nakilala akong coach at magiging mentor ko. Okay? Sabihin natin, kinukwento mo yung about sa akin. No? Kukwento mo ko, no? Buti na lang may nakilala akong coach at magiging mentor ko na na magtuturo sa akin. Okay, pwede mo sabihin, dati siyang OFW, pero ngayon, naging milyonaryo na. Parang ganyan, no? It's up to you kung paano mo ikukwento. No? Paano mo ikukwento yung, sabihin natin yung about sa training serye. No? Imagine, no, pinanood, di ba, napanood nyo, sino sa inyo nakapanood ng training serye natin? No? Paano mo siya ikukwento sa, sabihin natin, sa pinsan mo, no, or sa kaibigan mo, na maiengganyo sila na i-click. Parang ganyan. Okay? So, sabihin natin, i-continue natin to, no? At siya wala, pero ngayon naging milyonaryo na, and et cetera, no? Now, yung system na ginawa niya, ang gamit ko ngayon, dito sa business ko. Okay. And, okay. Now, yung system na ginawa niya, ang gamit ko ngayon dito sa business ko, sabihin natin, kumita ka na. Sabihin natin, no? At ang nakakatuwa, kumita ka agad ako ng first sale ko on my third day. Sabihin natin parang ganyan. O, basta ikaw bahala. Pero, nakikita mo, para ka lang nag-share ng iyong kwento. No? Tapos, pwede mo yung sabihin, okay? Kung gusto mo makita sa mga, ito, sabihin natin ito. Madaming kailangan matunan, pero okay. Okay. So, sabihin natin parang ganyan, no? Okay. My business will focus sa pagtulong sa mga tao na gustong mag-start ng kanilang sariling
business. Parang ganyan. Okay? Sa mga friends ko dyan na may existing business, I can also help you, parang ganyan, I help you set up your own website. Parang ganyan. Focus, my business ay nakafocus sa sabi natin, sa pag-provide. Parang ganyan. Provide ng mga tools and education sa mga tao na gusto mag-start ng kanilang business. Parang ganyan, no? Nagkukwento ka lang talaga. Parang ka lang nagkukwento yung mga friendship. Okay? And paano mo sila encourage? Pwede kang mag-share dyan. And now, yung system na ginagamit ko ngayon dito, busy ko, nakakatulong sa akin kumita agad for sale ko 3 day. Kung gusto mo din matutunan, or kung gusto mo rin matutunan kung paano nag-work yung ganitong business, meron siyang free training na ginawa. Okay? The training is free. It's free. And pwede mo yun mapanood dito. Tapos, diyan malalagay yung link mo. Okay? So, again, this is the most basic thing that you can do, pero again, no, kapag ang mindset mo ay mga totoong tao yung magkiklik ng link mo, hindi mo ipopost na join me or join my business, no? Kailangan may kung paano mo siya ikukwento sa totoong tao. Okay? So yan, no? Parang ganyan. Okay? So kung nag-i-start ka or kung first time mo pa lang ito, parang ganito yung pwede mong i-apply na pwede mo kagad gawin, no? Isang pwede mong unang gawin habang nag-aaral ka pa lang is simply by sharing, no, your links on your social media, at ang pinaka-effective na paraan ay yung parang ganyan. Okay? Sa pamamagitan ng pagkwento. Okay? And lagi mong tatandaan na yung magbabasa niyang post mo, no, ay mga totoong tao na may problems, may dreams, etc. Okay? So, nagigets ba yung doon, yung concept na yon? Okay? Yan. Okay, so parang ganyan. So, kung brand nyo ako, ipopost ko na to, may link na dyan, no? And yung mga tao magkiklik nun, no? Ay makikita yung presentation, makikita yung business, kapag nag-join sila, doon kakikita ng commission, no? Now, syempre, hindi ko na ipopost to dahil hindi naman ako brand new. Okay, pero parang ganyan. And dapat ang goal mo, kung nagsisimula ka pa lang, ito guys kung nagsisimula ka pa lang sa business mo, dapat ang goal mo at least meron kang 20 to 30 clicks na na-generate sa yung affiliate link every single day. No? Every single day, kailangan 30 clicks. No? And huwag ka mag-expect ng grabing result kung ganun palang kadami yung clicks na na-generate mo. No? Pero ganun, kung nagsisimula ka, at least, i-goal mo na everyday, merong at least 30 clicks na magpupunta dun sa affiliate links mo, na magkiklik nung links na binigay namin sa'yo. Okay ba yun? At least, minimum 30 clicks kung nagsisimula ka. No? Siyempre, pag naging second level ka na, o kung medyo intermediate ka na, pag medyo advanced ka na, kailangan, siyempre, mas marami na doon. Okay? Okay. Si Mac, may question. So, mga question nyo later on, no? Okay? Masaya ng focus mo sa ngayon. Mag-focus ka sa pag-generate ng clicks ng iyong affiliate links. Okay? Ganun lang kasimple. Yan lang yung pinakaunang
magiging focus mo. Wag ka munang mag-aaral ng iba hanggat hindi mo na ma-master na mag-drive ng traffic sa iyong affiliate links. Okay? Nagets ba yun? And now, yun yung isang example, no? Yung pag-post sa social media, pag-post sa Facebook, no? Sa Twitter, etc. Okay? Yan. Now, focus on clicks. And ito may gusto ko sa inyong i-share na good news, no? Itong good news na to, under development pa lamang siya, pero gusto ko siyang ipakita na sa inyo para ma-excite kayo, and at the same time para mas mabilis siyang matapos. No, kasi meron kaming ginagawang bagong system, no, na magagamit ng mga newbie na member natin. No, ganito yung tool mag-work. Imagine na ang gagawin mo lang na para makapag-drive ng clicks, para makapag-drive ng traffic dun sa iyong affiliate links, ay ang gagawin mo lang, mag-share ka lang ng mga existing content. Okay? Existing videos existing videos na gawa na, no, hindi na ikaw yung gagawa, mag-share ka lang ng mga videos, mag-share ka lang ng existing content, and by doing that, no, magagawa mo na rin makapag-drive ng traffic papunta sa affiliate link mo. No? Sino sa inyo dito yung mga nag-share ng mga videos from YouTube? Sino sa inyo dito yung mga nag-share ng mga posts from other blogs like Business Insider, no, 9gag, no, Rappler? Sino sa inyo yung nag-share ng mga ganon? Ha? Now, imagine, no, na imbes yun yung mga sinishare mo, no, na hindi ka naman kumikita, no, kumikita yung mga may-ari ng website na yun, imbes na yun ang mga sinishare mo, meron kang gagamitin na system na meron ding mga existing content, mga videos, na kapag yun ang sinare mo, no, possible kang kumita. Ano yun? Ito yun. Papakita ko sa inyo. So ngayon, ang tawag natin sa kanya ay Success TV. Basically, gumagawa kami ng isang system, isang website na parang YouTube. No? Para siyang YouTube. No? Makikita mo dyan, ayan, mga sets of videos yan. No? Yang each na videos na yan, dito sa website na to pala, no? Mayroong mga topics about success. No? Mga topics dyan about success, about becoming rich, about motivational, about entrepreneurship, about mga something inspiring, etc. Basta lahat nakafocus sa niche na ginagalawan natin, no? Sa success, sa building a business, sa becoming rich, etc. Lahat ng mga topics and mga videos na related doon, nilagay natin dyan. Okay? So, mga videos yan actually nagaling sa YouTube. No? Pero ang gagawin mo, basically, isi-share mo yan, mga videos na yan. And kapag sabihin natin, may nag-click ng video, nanood, parang ganito yung page na mapupuntahan nila. No? Mapapanood nila yung success video, pero dun sa page na yun, may makikita silang parang ads. No? Banner ads. Yan, no? Yung dalawang banner ads na yan. Are you ready to learn how you can make millions online? Or yan, gusto mo ba kumita sa internet? Pero kapag may nag-click dyan sa banner na yan, ang mangyayari, mapupunta sila doon sa ating offer. No, doon sa affiliate link mo. Doon sila mapupunta doon sa affiliate link mo. And kapag nag-join sila, kapag nag-decide sila bumili, kikita ka ng commission. So basically, ang gagawin mo na lang, sa simula, para to sa mga brand new, no? Ay mag-share lang ng mga valuable videos and valuable content. Sino yung na-excite sa ganong idea? Sabihin mo nga, mag-chat ka nga dyan. Kung na-excite ka doon, malapit na natin i-launch yan. Basically, tinetesting na natin yung system. And kapag ready na yan, i-launch na natin yan. Hopefully, by December, pwedeng-pwede na yan. No? Yes, mga kay Brian Tracy, no? Basta lahat, kila Grant Cardone, kila Robert Kiyosaki, na lahat ng mga videos about success,
No? I-share mo lang kapag may nanood and na-click yung banner ads, makikita nila yung sales funnel natin, yung offers natin, then kapag nag-join, kikita ka ng commission. Ganun lang kasimple. Okay? So, imbes na mag-share ka ng mga balitang walang kakwenta-kwenta, o kaya nag-share ka ng mga kung ano-anong website na hindi ka naman kumikita, ito na lang i-share mo. Okay? And by doing that, you will generate clicks and traffic sa yung links. Okay? So, malapit na yan. Abangan natin yan, no? Okay. So, ngayon, pangalawa. No? Pangalawang activity and skill na kailangan yung pag-focusan ay yung pag-create ng content. Yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, ano yun? Pag-leverage ng mga existing na content, ng mga gawa ng content, gagamitin mo na lang. No? This time, next na ano mo na activity bukod doon sa pag-leverage ng mga others people content ay yung pag-create ng sarili mong content. Okay? And bakit? Bakit yan? Bakit kailangan ng content? Bakit ko kailangan mag-create ng sarili kong content? Bakit ko kailangan gumawa ng content? Simple lang, sabi ni Bill Gates, content is king. No? Content is king. Ano ibig sabihin nun? Tanong ha, bakit ka nanonood ng TV? No? Bakit ka nagbabasa ng mga magazine? Bakit ka nasa Facebook? Di ba dahil sa mga content? Sa TV, di ba ano nakikita mo doon? Content, yung mga TV shows, content yun, di ba? Yung mga palabas, yung mga teleserye, content lahat yan. Okay? Yung mga pinopost sa Facebook, no? Yung mga nababasa natin sa Facebook, lahat yun content. Guys, ito ang kailangan yung matandaan. Yung content, yun yung nagda-drive ng traffic. No? Kapag meron kang content, okay? Kapag meron kang content, makakapag-drive ka ng traffic. Okay? So, if you want to create more traffic, kung gusto mo maraming magkiklik sa iyong link, start publishing content. No? Pwedeng sarili mong content or pwedeng content na i-leverage mo. Okay? So, yan guys, tandaan mo yan ha. Makakapag-drive ka ng traffic papunta sa iyong link because of the content. Hindi dahil nag-post ka lang. Kasi ganun yung ibang ginagawa ng mga member eh. Yung mga ibang marketer, no? Nagpo-post ng link sa Facebook wall nila, akala nila automatic may magkiklik nun. No, hindi. Kailangan may kwento, may content. Okay? So, pangalawa. Ito, may papakita ko sa inyo, ha? So, ipakita sa inyo yung loob ng aking email inbox. Okay? Okay? Ito. I hope nakikita nyo. Ito yung inbox ko, ha? I hope nakikita nyo, no? So, dito sa inbox ko, makikita mo na merong 13,385 na email akong hindi pa nabubuksan. No? Yung mga email na yan, ano sa tingin nyo laman yan? Content yan, di ba? So actually, kapag tinignan mo yung email ko, makikita mo dyan, mga email, mostly mga email galing sa mga other marketers, no? Mga content galing sa mga other marketers. No? For example, ito siyempre si Coach Raymond, nakasubscribe ako sa kanya. No? Ito si David Wood, kung kilala niyo yan. No? Si Resty, nakasubscribe din ako sa kanya. So, Team Sales, no? Si Todd Falcone, Jeff Walker, lahat yan mga marketers. No? Na nag-share, na nagbibigay o nagpapadala ng mga content. Now, ito ang importante guys. Ito ang importante. Marami sa mga marketer ang nai-stack up sa kanilang business kasi consume sila ng consume ng content. No? Consume lang sila ng consume ng content. Again, parang nasa training mode lang forever. No? Nai-stack up dahil again, ang mindset nila, kailangan ko munang malaman lahat bago ko mag-take ng action. Guys, kung ayaw mo ma-stack up, ito, this is maybe the most valuable advice na maibibigay ko sa iyo, no? Less on consuming content
Ang gawin mo, ikaw yung mag-create ng content. Kasi ganito kapag ikaw yung palaging nagko-consume lang ng content, ikaw lang yung laging nagbabasa, nood ka lang nanonood ng mga videos ng mga ibang marketer, no? Ano nangyayari sa iyo noon? Ano nangyayari sa iyo noon, nagiging nasa reaction mode ka palagi. No, sino na sa inyo yung sobrang daming course na nabili from other marketers, no? From other information marketers. Sino sa inyo yung ganun? Nakabili na ng kung ano-ano mga training. No? Palaging bumibili ng training. Training lang ng training. Kapag after matapos ng training, bagong training na naman ang hahanapin. Sino sa inyo yung ganun? Kung ayaw mo ma-stock up, less on consuming content. No, kailangan ikaw yung nagkikreate ng content. Kasi kapag ikaw yung nagkikreate ng content, anong nangyayari? Ikaw na yung makakapag-create ng response. Ano yung response na yun? Yun yung mga clicks, yun yung mga traffic, yun yung mga magjo-join sa'yo, yun yung makikinig ng sales presentation mo or ng mga sales offers mo, etc. No? So ganun, guys, napaka ano niya, no? Simple, pero tingnan nyo, ang dami kayo nakaka-relate, di ba? Ang dami nyo nakaka-relate. Ang dami nag-ouch. Kasi totoo yan. No? Huwag kayo may stock up dyan. No? Okay, so start creating your content. E paano ka makakapag-create ng content? By doing this number 3 skill, crafting stories. No, almost lahat ng mga effective na content na na-consume mo, no, yung mga content na hook ka, most of it are based on story. No? Most of it are based on stories. Kanina may nagtatanong, paano ako makapag-create ng content? No? Creating stories. No, stories na magiging related dun sa offer mo. Okay? And bakit story? Bakit yung content ko kailangan gawa sa story, gawa sa kwento? No? Ang reason ay dahil dyan. No? People love reading, listening to stories. Okay? Kapag maganda yung kwento, ang hirap hindi makinig, di ba? Di ba yung mga iba nga, kaya hook na hook sa mga teleserye, yung iba hook na hook sa pagbasa ng mga tawag dito, mga pocketbooks, no, panonood ng mga movies kasi nakakaengganyo yung kwento, nakaka-hook. Di ba? Nakaka-hook yung kwento. So ikaw, ang content na unang pwede mong gawin ay based sa kwento. Okay? Based sa kwento. And kailangan yung kwento na yon, yung content na kwento, no? Content kwento. Kailangan may sense at may point. Hindi lang basta-basta kwento, no? Hindi lang basta-basta kwento na basta lang na may maikwento ka. No? Kailangan may sense. So for example, ng mga kwentong may sense, ito. Okay, Parable of the Pipeline. Sino sa inyo yung nakakaalam ng kwento na yan? Yung Parable of the Pipeline. Kung hindi mo alam yan, kwento na yan, no, i-PM mo ako, i-share ko sa iyo yung YouTube link. Pero basically, yung kwento na yan, napakasimpleng kwento, no? Pambatang kwento yan, pero may point. Ano yung point niyan? Ang point niyan ay ituro doon sa viewer, doon sa listener, kung ano yung value ng pagiging entrepreneur, pagiging business owner, at kung gaano ka-importante yung mag-develop ka ng isang business na kikita ng passive income. Okay, ganun. May point. Kailangan may point. No, another example, yung kwento ni Michael. Sino sa inyo nakakatanda sa kwento ni Michael? Yung nalunod. No, yung bumaha sa isang probinsya, no, tapos nagdadasal siya, no? Sana may magligtas sa akin, no? Sana iligtas niyo ako, Lord. Ganun yung kwento niya. Then may dumaang bangka, may dumaang helicopter, pero hindi siya sumama. No? Sino sa inyo nakakatanda ng kwento na yon? No? Ang point ng kwento na yon, minsan dasal ka ng dasal, no? Sa opportunity, minsan dasal ka ng dasal na something na may magandang mangyari. Hindi mo alam, ayan na pala sa harapan mo yung pinagdadasal mo, hindi mo pa i-grab. Parang ganun. May point, kailangan may point yung kwento, hindi basta kwento lang. Another kwento, ito malamang, makaka-relate kayo dito. Sino sa inyo nakakatanda ng kwento about yung kwento ko,
about sa Puerto Galera. No? Tumalon ako at yung kwento sa sales presentation natin. No? Yung tumalon ako sa bangka. No? Niyayaya na ako nung kaibigan ko na tumalon, mag-swimming, no? At wag magpaka-KJ. Anong point ng kwento na yon? Ang point ng kwento na yon ay kailangan mong mag-take ng action agad. Okay? Kasi pag hindi ka nag-take ng action agad, baka meron kang pagsisihan. Yun yung point nun. So lahat ng kwento na gagamitin mo in your marketing, okay, kailangan merong point. Yun yung pinaka unang-una. Ano yung purpose ng kwento? Ano yung point ng kwento? Ano yung gusto kong ipabatid? Ano yung mensahe? Ano yung moral story na kailangan kong i-communicate? Ano yung mensahe na gusto kong i-communicate, no, sa mga readers, sa mga listeners? Okay? And paano ko mako-communicate yung lessons, yung idea na yon using a story? Parang ganon. Okay? So, kailangan, pag mag-create ka, again, kailangan mauna yung point. So, ano mga pwede mong ikwento? Pwede mong ikwento yung mga kwentong narinig mo na. Diba? For example, familiar ka na sa kwento ng Parable of the Pipeline. Diba? So yun, pwede mong i-retell yun in your own words. Ako, ganun ako eh. Ganun yung pinaka-favorite ko na gawin. No? Kapag mayroon akong very exciting na kwento na narinig, and nakita ko na ang ganda nung ang ganda nung message, ang ganda nung moral lesson. Ang gagawin ko, papakinggan ko na mabuti yung kwento na yon, i-absorb ko siya and ikwento ko siya in my own words. No, via video, no? And via Facebook post, no, parang ganun. So for example, yung Parable of the Pipeline. No, kung gusto mong i-communicate yung importance ng pagiging entrepreneur, no? Pag-iisip ng pagiging entrepreneur compare sa pag-iisip ng mindset ng employee, no? Kung gusto mo i-communicate yung difference ng mindset ng meron kang ng employee at mindset ng pagiging entrepreneur, pwede mong i-retell yung kwento no Parable of the Pipeline. Parang ganun. Kaya naman, gusto mo gamitin ng mismo yung eksaktong video nung ano na yun, no? Yung video na nasa YouTube. No? Daming video niya na nasa YouTube. Okay? Pero ganun. Okay? You can craft stories by simply retelling yung mga kwentong naririnig mo. Pwede mo ikwento yung mga kwentong naririnig mo from me, no? From other marketers, from the books na binabasa mo. Sino sa inyo yung mahilig magbasa ng libro? Sino sa inyo yung nagbabasa ng mga kwento ng Rich Dad, Poor Dad? Sino sa inyo yung mga nagbabasa ng Think and Grow Rich? Di ba ang daming kwento dyan? Yun yung pwede nyo unang gawin na kwento. I-retell nyo, ikwento nyo uli. No? Sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook, no? Sa pag-create ng sarili nyong video, etc. Okay? By doing that, no, ang mangyayari, makakagrab ka ng attention, okay? And again, content create traffic, no? Kapag nakita nila, ang ganda ng tong kwento na kinukwento ni Princess, no? Titignan na yun, i-click nila yung post mo, traffic na yun, nasa sa'yo na yung focus nila. Pag binasa nila yung post mo, nakita nila, may link dito, pwede ko i-click. Okay, parang ganun. Okay? Nagigets ba yung idea? Another example of story na pwede mong gawin is your own personal story. Sabihin natin meron kang personal experience na nangyari sa buhay mo na pwede mong i-share na sa tingin mo ay may mensahe na maiko-communicate. Sabihin natin meron kang personal story. Kagaya yung sa akin, no? yung sa Puerto Galera. No? Parang ganung story. Pwede mo ikwento. Kaya naman, sabihin natin may personal story ka na gustong i-share, na sa tingin mo kapag nabasa yun ng mga tao ay may inspire mo sila na mag-start din ng kanilang sariling business. Pwede mo ikwento yung personal experience mo na yun, personal story mo na yun. No? Ngayon, ang gusto kong isulat mo sa papel mo, diyan sa papel na nasa harapan mo, isulat mo kung ano yung mga alam mo ng kwento, alam mo ng story na pwede mong
i-share sa iyong Facebook, sa iyong mga social connections, no? Na pwede mag-create ng 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 traffic papunta sa iyong affiliate links. No? Ano yung mga existing kwento na alam mo na magko-communicate nung mensahe na gusto mong ipabatid, no, sa mga tao, and at the same time, magdadrive ng traffic sa affiliate link mo. Okay? Isulat mo dyan. Kwento ng pagong, kwento ng palaka. Di ba? May kung ano-anong kwento, di ba? Okay, mga parables. Okay, mga story sa Bible, story sa libro, personal story. Ano yung mga story na yon? Simulan mo i-jot down o isulat yan diyan sa iyong libro, sa iyong notebook, no? And later on, yan yung mga uunahin mong i-post, i-share sa iyong marketing. Yun yung mga gagamitin mo sa iyong marketing. Okay, para makapag-drive ka ng clicks. Okay, yan yung isang pwede mong gawin para makapag-drive ng clicks.